أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يدعو عباده ليغفر لهم ذنوبهم ويضاعف لهم حسناتهم، يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله تعالى. يقول الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sanglibutan, na siyang nagutos sa atin, nagpaalala sa atin ng magbalik loob sa Kanya mula sa mga kasalanan na ating mga nagawa. At siya rin ang naghikayat sa atin mula sa paggawa ng iba't ibang uring pagsamba kay Allah. At ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala na sa bawat pagsusumikap na gagawin natin ay dudublihin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpalang ipagkakaloob sa atin at ang mga biyayang ibibigay sa atin. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay hinihikayat tayo sa kanyang paraiso, sa kanyang kapatawaran. Wallahu yad'u ila daris salam. Iniimbitahan kayo ni Allah, iniimbitahan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa landas ng kapayapaan. At ipinaalala ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga taong gagabayan niya ay pinipili ni Allah
Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, malaking ipagpapasalamat natin kay Allah. Narito tayo sa masjid ni Allah sa araw ng Yawmul Jum'ah na naipakita natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang tayo dun sa mga taong nabiyayaan ng gabay na mayroong paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan sa mga panahon na ito, marahil na karamihan sa atin ay nagsusumikap sa kanilang paghanap buhay. Naway ibigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya, rizki na makapagbibigay sa kanila ng kabutihan dito sa dunya, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Dahil tandaan mga magulang, mga kapatid, na ang paghahanap buhay ay maaaring makapinsala sa iyo at maaari din makabuti sa iyo. Tandaan niyo yan. Ang paghahanap buhay maaaring makapinsala sa iyo at makapagbigay sa iyo ng kabutihan. Nabanggit sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil karamihan sa atin nagpupunyagi sa buwan ng Disyembre sa paghanap ng rizki, biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpaalala ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag ang bawat isa sa atin ay hahangarin niya ang makamundong bagay, maghanap siya ng kabuhayan dito sa dunya. Ano ang intensyon niya, mga magulang, mga kapatid? Ang intensyon ng bawat isa sa atin na naghanap buhay, una dito, kailangan halal ang hingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa pamamagitan ng haram. Pangalawa na nabanggit ng mahal na propeta sa salam, iiwas natin ang ating mga sarili mula sa pamamalimos. Tayo ay magtatrabaho, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At kabilang din sa mga intensyon natin kung bakit tayo naghahanap buhay, upang magkaroon tayo ng awa sa mga taong mas mahirap sa atin. At upang din marunong tayo makitungo sa mga kapitbahay na walang kapuspalan, na hindi sila makakain, hindi sila makaulam sa bawat araw na dumadating sa kanila. Yan ang intensyon ng taong naghanap buhay na ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kapag ito ang naisabuhay natin, naisaisip natin ang mga paalala na ito ng mahal na propeta sa salam, dadating siya sa araw ng paghukom, wal wajhuhu kalqamari laylata badrin. Sabi ng mahal na propeta sa salam, ang kanyang mukha ay magliliwanag ng kalintulad ng buwan, liwanag ng buwan sa mukhang liwayway, mga magulang, mga kapatid. Dadating siya sa araw ng paghukom na magliliwanag ang kanyang mukha kasing liwanag ng buwan sa gabi, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ngunit kung ikaw ay naghanap buhay sa intensyon mo fakhiran, para pakita mo sa tao na mas lamang ka, murian, para makita nila na ikaw ay mayaman, o isa pa, o iba pang mga intensyon na hindi ka ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'a yawmal qiyamah, dadating siya sa Allah sa araw ng paghukom, wa huwa alayhi ghadban. Magagalit si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Ang mga taong naghanap buhay na hindi para dun sa nabanggit ng mahal na propet salam, bagkus pagmamataas, makita ng tao, may pakita niya sa kanyang kapwa na mas lamang siya, dadating siya sa araw ng paghukom na si Allah subhanahu wa ta'ala ay galit sa kanya. Mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito yung intensyon natin sa ating paghanap buhay. Ngayon, ituturo ko naman, dahil ang mga bawat pinagsusumikapan ng mga tao ay kalakal sa makamundong bagay. Ano naman ang kalakal natin sa kabilang buhay? Dahil nagsusumikap tayo sa paghanap buhay na ipinaalala sa atin ng mga ulama, lalo-lalo na si Allah subhanahu wa ta'ala, na itong paninda, kalakal na meron tayo dito sa mundo, tijaratan ajilatan faniyatan. Ito yung tijara, ito yung kalakal mo na mananatili sa'yo nandito ka pa sa mundo. Pag namatay ka na, pag may-ari na yan ng asawa mo, anak mo, o kanino mang mga tao, hindi yan para sa'yo, mga magulang, mga kapatid.
Yung ituturo natin na kalakal, tindahan mo, ito'y tindahan mo sa kabilang buhay. Na ito'y magre-resulta sa iyo ng tijaratan, ajilatan, baqiyatan. Ito yung kalakal mo na mananatili sa iyo habang buhay dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Ano ito? Inuruan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kalakal na ito, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na espesyal lamang sa mga tao, mga mu'min. Hindi kabilang dito ang mga Kristiyano o iba pang relihiyon. Bagkus tayo, mga mu'min, na sumusunod tumatalima kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Gusto nyo bang ituro ko sa inyo ang kalakal? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tindahan nyo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na itong kalakal na ito, tunjikum min adabin alim, makapagliligtas sa inyo mula sa matinding kaparusahan sa kabilang buhay. Hindi ba natin nangangarin yun, mga magulang, na ang totoong tirahan natin ay ang kabilang buhay? Kapag ikaw ay nailigtas mo ang sarili mo sa kaparusahan sa kabilang buhay, malamang sa malamang ikaw ay papasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala ng habang buhay. Allahu Akbar. Tunjikum min adabin alim. Ngayon, ano yung unang kalakal na nabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, na itinuro ni Allah subhanahu wa ta'ala espesyal sa mga taong naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Una dito sabi ni Allah, tu'minuna billah. Tu'minuna billah. Maniwala ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magtataka tayo, bakit sinabi ni Allah na maniwala kabilang sa mga kalakal? Samantalang nung pagpasok ko ng Muslim ako, nung nagsyahada ako, naniwala naman ako kay Allah. Bagkus, ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mas lalo ka pang maniwala kay Allah. Ano sabi ni Allah? Ya ayyuhalladhina amanu, aminu. O kayong mga naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, maniwala pa kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan na mga Muslim, na Muslim sila, na pinaniniwalaan nila si Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit nagkikilahok pa sila sa mga Christmas party. Ilan yung mga tao nga, mga naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, na nagbebenta sila ng droga na ayaw ni Allah, ayaw ng mahal na Prophet sallam, ayaw ng relihiyong Islam. Ilang mga tao, mga Muslim, na sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, na gumagawa ng mga iba't ibang uring pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim sila, mga magulang, mga kapatid. Kaya ipinaalala sa kanila ni Allah, ya ayyuhalladhina amanu, aminu. O kayong mga taong naniwala kay Allah, maniwala pa kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, patatagin ninyo ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamagitan ng unang, tauhid al-rububiyyah. Kailangan mapatibay mo ang paniniwala mo na si Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha ng lahat. Hindi pwedeng pinaniniwalaan mo na makukuha mo yung asbab mo, yung pera mo, o ari-arian mo dahil sa kakayanan ng sarili mo. No! Dahilan ka lang, mga magulang, mga kapatid. Ang totoong magkakaloob sa iyo ng biyaya ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin mo lang yung part mo, yung parte mo, mga magulang, mga kapatid, at ipagkakatiwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala yung resulta ng lahat ng gawain mo. Kasi kung minsan nagkakamali tayo, mas may tiwala tayo sa sarili natin kaysa sa tiwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan na ilagay sa sarili mo tauhid ar-rububiyyah. Kailangan meron kang kinikilalang naglikha, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pangalawa, tauhid al-uluhiyyah. Nila, yung pagsamba mo, paniniwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na isa kang abd, meron kang mga responsibilidad na alipin na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan sa atin na nagtitinda na hindi na nagsasala, kapag dumating yung customer niya at dumating yung oras ng sala, hindi na niya, kinakalimutan na niya yung pagdarasal niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na inubigay sa kanya ni Allah. Yan, aalalahanin mo yan, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pangatlo, tauhidul asma'i was sifat. Paniniwalaan mo, pagtitibayan mo sa iyong paniniwala, ipapatibay mo sa kalooban mo ang lahat ng mga katangian na ipinaalala ni Allah at ng mahal na Propeta sallallahu na katangian ni Allah. Si Allah ay Razik, siya yung magbibigay sa'yo ng rizki. Si Allah ay Malik,
Si Allah ay Ar-Rahman Ar-Rahim. Lahat yan katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipapanatili mo sa paniniwala mo upang madagdagan pa yung pagtitiwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang matibay na kalakal na itinuro ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang kalakal, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tu'minuna billah wa rasulihi. Pangalawa, yung paniniwala mo sa pagsaksi mo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta mo. Tandaan na magagampanan mo yung paniniwala mo nung ikaw ay nagsaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta mo sa pamagitan ng apat na ito na binanggit ng mga ulama. Una dito, ta'atuhu fima amar. Susundan mo lahat ng mga inutos ng mahal na propeta sa sallam. Pwede ba na sabihin mo na ang propeta mo ay si Muhammad, pero hindi mo naman sinusunod yung gusto ng propeta mo na dumating sa iyo? Yan ang una. Pangalawa, tasdiquhu fima akhbar. Paniniwalaan mo lahat-lahat ng ikinuwento sa iyo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pwede bang sabihin mo ang propeta ko ay si Muhammad, pero hindi ko pinaniniwalaan ang kwento niya sa paraiso, na may paraiso o may impyerno? Pwede ba yun? Hindi yun pwede. Lahat ng mga ikinuwento sa iyo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, buong buo sa iyo, yung mga ilmul ghaib, yung hindi mga alam, pero ikinuwento sa iyo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, yun ay paniniwalaan natin. Doon natin mapagtitibay na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating propeta. Pangatlo, mga magulang, mga kapatid, wa tasdiqu fi ma akhbar wa jtinabu ma naha anhu. Ipagbabawal mo sa sarili mo lahat ng mga bagay na ipinagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ipagbabawal mo sa sarili mo lahat ng mga bagay na ipinagbawal ng mahal na propeta sa salam. At pang-apat, wajtinabu ma naha anhu wa zajara alla ya'budallaha illa bima syara. Hindi ka kailanman gagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala liban na lamang sa kaparaanan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito yung apat na bagay upang mapanindigan mo ang Muhammadur Rasulullah, na ang propeta mo ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diyan mo mapapatunayan kay Allah subhanahu wa ta'ala kung mahal mo talaga ang mahal na propeta sallallahu na ang sinabi ni Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ipinaalala sa atin ng Allah na ang kaluguran ni Allah ay sa pamamaraan ng mahal na propeta sallallahu, hindi sa pamamaraan na alam natin, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pangatlong kalakal na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na mananatiling habang buhay para sa atin, وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. Ang pagpupunyagi o pagsisikap sa mga landas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng ating kayamanan at ang ating mga sarili. Ang kauna-unahang tinutukoy dito ay ang jihad fi sabilillah. Pakikipagdigma sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng jihad. Sa panahon ng jihad, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ngunit kapag wala pa ang jihad, maraming fi sabilillah, mga landas ni Allah. Pwedeng da'wa ila Allah, mga landas yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Talabul ilm, yung pagsaliksik mo ng kaalaman, umalis ka sa iyong bahay, yan ay mga daan din sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala na ginagamitan ng pera at sarili, oras, ay ginagamit mo dyan, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yan ay kabilang sa kalakal na itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala na mananatili sa iyo habang buhay, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dhalikum khairul lakum. Ipinaalala ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay mainam sa inyo in kuntum ta'lamun, kung alam nyo lang, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa kasi natin alam yung kahalagahan ng mga bagay na ito dahil wala pa tayo sa stage sa kabilang buhay. Kung malalaman mo lang kung gaano kahalaga sa iyo ang reliyon mo, malalaman mo lang kapag nandun ka na sa libingan mo, kapag nandun ka na sa araw ng paghukom, hingi mo sana, Ya Allah, makabalik sana ako sa dunya para nakapagpursige pa ako gumawa ng kabutihan. Doon pa lang natin malalaman ang mga kahalagahan ng binabanggit natin ito kapag nakita na natin ang kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang, mga kapatid, ano ang ibibigay ni Allah na gantimpala sa atin kapag isinagawa natin itong mga
Tijara na ito, itong mga kalakal na ito na tinuro ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, unang biyaya na ibibigay sa ni Allah, yaghfir lakum dhunubakum. Ipapatawad sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kasalanan mo. Nabanggit natin na itong kalakal na ito ay hindi lamang pang-akhirah, bagkus ito'y dunya wal akhirah. Mananatili sa iyo, magbumunga ng kabutihan sa iyo dito sa mundo, sa kabilang buhay. Lahat ng tao na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ano sabi ni Allah na tinuruan niya na magtauba, humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng papatawarin ni Allah ay bibigyan niya ng biyaya. Anong biyaya na makamundo? Banggitin natin. Sabi ni Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Tinuruan ka ng Allah na humingi sa Kanya ng kapatawaran dahil si Allah ay lubos na mapagpatawad. Kapag pinatawad ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, anong ibibigay sa'yo dito sa dunya? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Bibigyan kayo ng magandang ulan, ang mga biyaya mula sa kalangitan. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Pararamihin sa inyo ang mga kayamanan at mga anak. Bibigyan kayo niya ni Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. Bibigyan kayo ng mga magagandang bunga. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Bibigyan kayo ng mga biyaya mula sa karagatan, mga magulang, mga kapatid. Yan ay kapag pinatawad ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang unang ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapatawaran. Dito sa dunya, makikinabang ka na. Ano naman ang pakinabang nito sa kabilang buhay? Meron bang pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipapasok sa paraiso? Wala, mga magulang, mga kapatid. Meron bang taong hindi makakapasok sa paraiso ni Allah na pinatawad ni Allah? Hindi. Bagkus kapag pinatawad ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, nangangahulugan nun na gusto ka ni Allah ipasok sa kanyang paraiso, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Meron bang pinatawad ni Allah na parurusahan niya sa libingan, parurusahan niya sa kabilang buhay? Wala, mga magulang, mga kapatid. Ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang sa pinakamalaking biyaya na makukuha natin kung makukuha natin ito, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Pangalawang biyaya, وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ipapasok ka sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag naisulat ang pangalan mo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, automatic, mga magulang, mga kapatid, kabilang ka sa mga taong nagtagumpay. Kabilang ka sa mga taong nagtagumpay. Ano ba? وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. Ipinaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag ipinasok ka sa paraiso ni Allah, meron kang mga bahay dun na habang buhay ko dun maninirahan. Masya Allah. Habang buhay ka dun maninirahan. Nabanggit sa tafsir ng Ibn Kathir na isinalaysay ng mahal na propeta sa salam, yung وَمَسَاكِنَ طيبة في جنات عدن. Ang sinabi ng mahal na propeta sa sallam, fiha 70 daran. Ang mga bahay mo dun sa kabilang buhay ay 70 na mga bahay. Likulli darin fiha 70 ghurafan. Kada isang bahay mo dun, ang dami ng napapaloob dun na kwarto ay 70. Likulli ghurafin fiha 70 sariran. Kada isang kwarto dun, mga magulang, mga kapatid, ay 70 na mga higaan. Likulli saririn fiha 70 maidatan. At sabi ng mahal na Prophet sallam, kada isang higaan mo dun ay napapalibutan ito ng 70 na mga maida, mga lamesa, mga magulang, mga kapatid, na puno-puno ng mga pagkain. Ibig sabihin, hindi dikit-dikit dun yung mga higaan mo dun. Kung saan mo gusto humiga ka dun, unlimited, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hindi ba natin yun pagsisikapan, mga magulang, mga kapatid? Na kung saan tayo, lubos tayong nagpapakahirap sa makamundong bagay, pero pangsamantala. Pero itong binabanggit ng mahal na propeta sa salam, ito na yung panghabang buhay na ibibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Yan ang ipinaalala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang totoong nagtagumpay. Yan po ang totoong malaking nagtagumpay na tao. Oo, maganda yung magtagumpay ka dito sa dunya, pero ang pinakamalaking tagumpay mo ay kung magtagumpay ka sa kabilang buhay. Bakit, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Dahil kapag nag-claim ng bawat isa sa atin ang paraiso niya, makakalimutan na niya lahat-lahat ng mga paghihirap.
na naranasan niya dito sa mundo. Ganon kaganda yung paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi ng mahal na Prophet sallam? Ang ganda ng paraiso ni Allah, ma la aynun ra'at, kailanman hindi nakita ng iyong mga mata. Wala udunun sami'at, kailanman hindi narinig ng tenga mo. Kahit na pinaliwanag na sa hadis, kahit na pinaliwanag na sa banal na Quran yung ganda ng paraiso, hindi pa rin yun ang sobra pa doon, mga magulang, mga kapatid, ang ganda ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khatara ala qalbi basharin, kailanman hindi naabot ng puso mo, pati pag-isip mo yung ganda ng paraiso ni Allah. Kahit na mag-isip ka na ng sobrang gandang lugar, sobrahan mo pa yung abot ng kakayanan ng pag-iisip mo, hangganan ng pag-iisip mo, hindi pa rin yun ang ganda ng paraiso ni Allah. Pagkus sobra pa doon, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Anong katibayan natin sa sobra pa doon, mga magulang? Dadating sa araw ng paghukom, yu'ta yawm al-qiyamah bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah. Dadating yung tao sa araw ng paghukom kay Allah na siya na yung taong sobrang nakaramdam ng paghirap dito sa dunya. Wala siyang kayamanan, wala siyang ari-arian, wala siyang asawa, wala siyang anak. Pulubi siya ng pulubi. Lahat na ng paghirap naranasan niya, walang kasiyahan na naranasan siya nung nandito pa siya sa mundong ibabaw. Ngunit kabilang siya sa paraiso. Ipapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Payuqalu lahu, sasabihin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibna Adam, hal ra'aita shiddatun qad? Hal marra bika shiddatun qad? Meron ka bang nakitang paghirap nung ikaw pa ay nasa mundo? Ipapasok muna sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala sabqatan, isang segundo. Ipapasilip sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala yung paraiso na ibibigay sa kanya ni Allah, at pagkaraan palalabasan siya doon at tatanungin siya ni Allah, hal marra bika shiddatun qad? Hal marra bika, hal ra'aita shiddatun qad? Meron ka bang nakita o naalala, naramdaman ng mga paghirap mo nung ikaw ay nasa dunya? Anong masasabi ng tao na yun? Dahil sa sobrang ganda ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, anong sasabi niya kay Allah? La wallah ya Rabbi, sumpaman sa iyo o aking Panginoon, wala na akong matandaan na paghirap ko nung ako'y nasa mundo. Wala siyang asawa, wala siyang anak, wala siyang ari-arian, wala siya nung nandito siya sa mundo iba po, nung nasa dunya siya. Ngunit nung nasilip niya lang yung paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakalimutan na niya lahat-lahat ng mga paghirap na kanyang naranasan. Mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ganyan ipagkakaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung bawat pagsisikap na naibibigay natin. Huwag mong isipin na kabawasan ang lahat ng mga bagay na maigugugol mo, maibibigay mo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa li jami'il mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Binanggit ng ating mga ulama na ipinaalala sa atin na dalawang uri yung kalakal. Una, kalakal na mananatili sa iyo dito sa mundo pero lilisanin mo din. At pangalawang kalakal ay kalakal na mananatili sa iyo dito sa mundo at mananatili pa rin sa iyo sa kabilang buhay. Ngunit ang masakit dito, mga magulang, mga kapatid, ay may mga taong makikita na kahit na maiwanan nila yung kalakal nila sa kabilang buhay, basta lamang magkaroon sila ng maraming kalakal dito sa makamundo. Hindi naman natin ipinagbabawal yung pagpupunyagi sa makamundong bagay. Ngunit ang nais natin ay huwag natin kaligtaan yung totoo mas importante sa atin. Sabi ng mga ulama, taqdimul aham lil muhim. Uunahin natin, ipaprioritize natin yung pinaka-importante kaysa sa importante.
Dahil kapag inuna mo yung ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, sasama sa iyo yung dunya, lalo na yung araw ng paghukom. Tandaan mga magulang mga kapatid, piso, 2 piso, o maliit na gawain, pagngiti lang, mga simpleng mga bagay na inutos ng mahal na Prophet sallam na magiging dahilan na ikalulugod sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po yan kabawasan sa iyo. Papalitan sa iyo yan ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, lalo na sa kabilang buhay. Dahil si Allah, sinabi ni Allah, وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit nasa pinaka maliit, isang butil ng mustasa, napakaliit, ipapakita yan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. At ipapakita sa iyo ni Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat na sa pagbilang sa lahat ng mga gawain ng mga mabuti. Inna Allah la yadlimu mithqala dharrah. Kailanman si Allah subhanahu wa ta'ala hindi kanya dadayain kahit na ang gawain mo ay dharra, alikabok, sobrang liit, hindi ka dadayain ni Allah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Yung bagay na igagawin mo kabutihan para kay Allah ay dudublihin sa iyan ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, at ipagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala na lubos na mas malaki pa doon sa ibinigay mo. Doon sa ibinigay mo mga magulang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Malungkot dahil kinakalimutan natin ang bagay na ito. Na sinabi ni Allah, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Palagi pa rin natin pinipili yung makamundo. Wal akhiratu khairun wa abqa. Pero pinaalala sa ni Allah na ang mananatili sa iyo ay yung bagay na maigugugol mo sa mga ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo nag-iisip tayo, kaya tayo nagsusumikap para magkaroon tayo ng magandang resulta. Inaayos natin yung tindahan natin para magbunga ng maganda. Ganun din dapat sa mga bagay na ikalulugod ni Allah. Magtanim din tayo. Dahil dito sa mundo, dito tayo magtatanim. At aani tayo dito sa mundo, lalo na sa kabilang buhay. Yun ang gusto natin. Hindi yung mag-aani ka lang, magtatanim ka lang sa mundo, at gusto mo lang makamundong bagay lang. Okay na yun, pero dedikado yun. Ang gusto natin na itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala, magtanim ka dito sa mundo at mag-umani ka sa kabilang mundo at sa kabilang buhay. Ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Man kana yuridu harthal akhirah, nazid lahu fi harthihi. Kung sino man ang naisin niya ang mag-ani sa kabilang buhay, yazid lahu fi harthihi. Dadagdagan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya yung kanyang mga gustong anihin. Dunya wal akhirah, palalawakin sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana yuridu hartha ad-dunya, nu'tihi minha. At kung sino man ang naisin niya na umani lang sa makamundo, sige, ibibigay namin sa kanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, at kailanman wala siyang matatanggap sa kabilang buhay. Yan ang iiwasan natin mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At nabanggit pa sa tafsir, ang binanggit nito na ibibigay ni Allah ay kung ano lamang yung nakatakda na para sa iyo, yun lamang. Kahit na dagdagan mo pa yung pagpupursige mo, kung 5 piso o 100 lang o 1,000 lang yung budget mo sa isang araw na yun, hindi na yun mababawasan, hindi na yun madadagdagan. Dahil yun lamang yung nakatakdang ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yun. Dahil si Allah, makuha mo man ng isang beses yung malaking kayamanan, pwede rin kunin niya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang islap mata, mawawala na sa iyong kayamanan na yun, mga magulang, mga kapatid. Anong sabi ng mahal na propeta sa sallam? Law barra ibn Adam rizquhu, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut. Kahit natakasan ng anak ni Adam ang kanyang biyaya na ibibigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sasalubungin ka ng biyaya mo, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kahit tulad ng pagsalubong sa iyo ng iyong kamatayan. So sa atin lang, mga magulang, mga kapatid, gagawin lang natin yung part natin. Yung kung ano lang, yung kakayanan natin, at ipagkakatiwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng resulta, at tandaan natin na huwag makakahadlang yung asbab natin, yung paghanap
hanap buhay natin sa mga bagay na inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Tandaan natin kung bakit tayo nilikha dito sa mundong ibabaw. Walang iba kundi sampayin si Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullahu ala khairal wara. Aytu amarakum lidhalika rabbukum jalla fi'ula. حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.